Kaya padaluhin niyo po yung mga kapatiran natin na matagal nang hindi nakakadalo. Nakakalungkot nga. Alam niyo mga minamahal, grabe na ang nangyayari sa ibang bansa. Maidagdag ko lang. Habang tayo po ay dito sa ating lugar, nakakalungkot na alam nyo, mga minamahal, kapag nagpipray ng solemn, sana nakatayo tayong lahat, mga minamahal. Hallelujah. Kasi, alam nyo yun, nagpipray tayo sa hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, ang ating mahal na Jesus. Hindi ka naman nakikipag-usap sa Diyos na nakaupo ka lang, mga minamahal. Hindi ka naman paralyzed, nakakatayo ka naman. Mag-extra effort tayo, mga minamahal, sa ating isinasagawang paglilingkod. Nakakalungkot yan eh. Pag naglilingkod tayo sa mahal na Panginoon, tas wala tayong gana, wala tayong lakas, wala tayong enerhiya, wala tayong motivation, wala tayong inspiration na maglingkod sa mahal na Panginoon. Lahat tayo alam niyo yun, hapong-hapo. Pagod na pagod yung mga itsura natin. In general naman, mga minamahal, alam ko naman lahat ng inyong mga hirap. Pero sana mga minamahal, yung paglilingkod natin sa mahal na Panginoon ay mag-effort naman tayo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Yan, sila Nanay Wilma, si Nanay Rosita. Talagang yan na yung kanilang, ganyan na sila. Tayo mga bata pa, may lakas pa tayo. Malakas pa tayo sa kalabaw, mga minamahal. Hallelujah. Sana naman, mga minamahal, pag prayer, tayo lahat, kahit hindi sabihin ni Tate Rogelio, ni Kuya Oliver, pag magpe-pray, tatayo po tayo, mga minamahal. Hallelujah. Yan po ay paglilingkod natin sa mahal na Panginoon. Lahat po ng sumasang-ayon, magsabi ng, sapay kuma. Sapay kuma. Yan po ay Ilocano ng Sanawa, mga minamahal. Hallelujah. Nawala yung isi-share ko sa inyo. Hallelujah. Ayoko nga sanang magsalita eh. Pero inuutusan tayo ng mahal na Panginoon na huwag masayang yung inyong pagdalo, mga minamahal. Hallelujah. Praise God. Habang tayo po ay dito, mga minamahal, nawala. Hallelujah. Habang tayo po, mga minamahal, nandito sa ating bansa, sa Pilipinas, alam nyo, mga minamahal, simula ng ang mahal na pastor ay umuwi sa langit na tahanan, naramdaman ko talaga, mga minamahal, na feeling ko hindi na magtatagal yung ating mundo ng kahit 10 years pa. Nasabihin ko na kagad sa inyo to, mga minamahal, dahil simula 2019, yun na yung peak. Ibig sabihin, pataas na ng pataas yung pangangaral natin. Hallelujah. Patungkol sa tatakan ng 666, ng 16 articles ni Pope John Paul. Alam niyo yung 16 articles ni Pope John Paul, yan po ay ginawa sa Brazil. Alam niyo po yung bansang Brazil, doon ngayon talamak yung LGBT. Katabi niya yung Colombia. Doon naman yung 7 youth Colombians na dinala sa impyerno. Doon nagaganap yung pagpaparada ng sinlaki siguro na itong chapel natin. Pinaparada yung mga malalaking demonyo. May sungay, may buntot, may malaking tinidor, may mga apoy. Doon nagaganap yun. Alam niyo yan sa buong Europa. Bagamat laganap dun yung Katolisismo, yung krus, mga minamahal, pero nananaig pa rin yung gawa ng kaaway dun. Sila yung sumakop sa ating mga ascendants, sa ating mga ninuno, mga minamahal. Hallelujah. Na ating sinusundan ngayon, na sinusundan ng mga Katoliko pa rin ngayon, mga minamahal. Hallelujah. Grabe yung pangaral na ginagawa natin, mga minamahal. Talagang sunod-sunod, kada linggo, mga minamahal. Hallelujah. Pero grabe rin yung gawa ng kaaway. Grabe yung galit ng kaaway, yung pagsingit ng kaaway. At ngayon na nandito tayo muli, mga minamahal. Hallelujah. Muli nating nakuha yung
yung bagay na dapat ay para sa atin, mga minamahal. Ito po yung paglilingkod natin sa mahal na Panginoon. Wag nating papakawalan. Hallelujah. Pagbalik ko dito, may mga bago ng mukha. Hallelujah, mahalan dito. Sila Nanay Gati, sila Tatay Rolando, sila ninyo nakabalik, mga minamahal. Hallelujah. Huwag niyo pong sayangin, mga minamahal, yung paglilingkod na sa dinami-dami ng tao sa sanlibutan, tayo ang pinili ng mahal na Panginoon Jesus. Yan ang pakakaisipin natin. Yung ating mga mahal sa buhay, hallelujah, anong alam nila sa bagay na paparating, mga minamahal? Noong 1980s, meron ng 16 articles ng 666. Pero anong ginawa ng mahal na pastor? Nung nasa kasagsagan ng pangangaral, mga minamahal, anong ginawa niya? Sana napanood nyo na yun. Sa dinami-dami sa mga nag-Facebook, sana napanood nyo na, mga minamahal. Lahat tayo may cellphones na, mga minamahal. Sana napanood nyo na. Ano ginawa ng mahal na pastor? Nirebuke niya noong 1980s. Sabi niya, sa pangalan ni Jesus sa Pilipinas, walang magaganap na tatakan ng 666. Hallelujah. Palakpan natin ang mahal na Panginoon. 1984, December, sinabi niya yan, kung hindi ako nagkakamali. Tapos January 1985, sinabi niya, live, sa TV program. Sabi niya, sa January, malalaman niyo kung sino ang demonyo. January 1985, darating ang Pope John Paul dito sa Pilipinas, mami naman. Ano ginawa nila? Sinabayan nila ng krusada. January 8, mami naman. Kaya nakikita nyo, nakapaskil dun sa baba ng announcement. Mami naman, ganun tapang ang ating mahal na pastor. Hallelujah. Pero lumipas nga ang maraming panahon. Ilang dekada na, mula 1980, ngayon 2025 na. Sabihin na lang natin, 50 years. Kung yun yung palugit ng mahal na Panginoon para matigil, madelay yung tatakan ng 666. At sa ating panahon ngayon, hallelujah, ito yung magaganap. Di ba kayo nagtataka? Sa 49th year, kinuha ang ating mahal na pastor. Pagkatapos ng 7 Sabbats, 7 times 7, ibig sabihin 7 Sabat ang natapos. Tapos 50th, biglang, hallelujah, ngayon nasa 50th year tayo, mga minamahal. Ngayon talamak, mga minamahal. Hallelujah. Ang nangyayari, kilala nyo si Elon Musk, mga minamahal? Hallelujah, yung may-ari ng Tesla. Hallelujah. Sino nang nakapanood ng Matrix? Ni Keanu Reeves. Alam niyo yung Matrix, yung sistema ng mga tao, mga minamahal, kung paano sila pinapakilos, mga minamahal. Hallelujah, seryoso tong bagay nito, natutuwa lang ako kasi hindi pala kayo nanonood. Yun parte naman ng mga pagkabata, mga minamahal. Pati sa mga kahit anong palabas, mga minamahal. Hindi, wag lang yung mga palabas sa GMA. Pangit yung mga CGI nun, mga minamahal. Yung mga palabas, pati yung sa mga Avengers niya, sa Endgame, meron dong mga clue na binibigay sa storyline, mga minamahal. Patungkol sa tatakan ng 666, mga minamahal. Sa pamamagitan niyan ay nakokontrol ang mga tao. Sabi dito, Elon Musk was not warning us. Tignan nyo Elon Musk, M-U-S-K. Tas nung panahon ng COVID, nagkaroon tayo ng face mask, mga minamahal. And po, hindi lang nagkakataon. Hindi yan coincidence. He was telling us the truth out of mockery. The rise of AI, artificial intelligence. Sino pong may kaalaman dyan? Sino pong aware sa mga AI? Kahit mga bata nga na-encounter niyang AI. Kahit yan, sila Menesia, sila Avery, nanonood sila, mga minamahal. Tayo, gumagamit tayo ng YouTube. Hindi nyo alam, mga minamahal, lahat tayo yung nadidetect na nila. Sayang kasi, wala pa kayo noong 2006 Yung 666 is real. Ang nandito pa lang ng mga kapatiran, sila Tatay Salvador, Likiran, si Nanay Catalina Espiritu, si Nanay Claudita Sarmiento. Sila yung mga naabutan ko ng mga nanay na nanonood dito, sila Tatay Danilo Espiritu. Yung 666 is real na documentary film na yan, mapapanood natin yan, mga minamahal. Sana wag niyong tulugan. Hallelujah.
para maging aware tayo, mga minamahal. Hallelujah. Yan po ay 240p pa lang, pixel. Ibig sabihin mababa pa lang. Dahil ngayon ay malinaw na yung 1080 pixel, mga minamahal. Hallelujah. Na sabi dyan, mga minamahal, nagsimula lang sa mga bagay paano pag-connect-connectahin yung mga cellphone, mga mobile phones na may mga antena, hanggang sa nag-evolve, maging yung mga TV, mga rep, mga washing machine, nag-i-evolve yung mga gamit, maging yung mga computer. Kung paano dati malaki yung likod, ngayon naging flat screen na yung mga TV, naging manipis. Dati yung mga memory card, malalaki, napupuno yung buong kwarto, pero maliit lang, mga minamahal. Tapos ngayon nasa isang maliit na bagay na lang, mga minamahal. Tapos dun napapasok na naman yung paggamit ng mga microchips, ng mga biochips, sa mga SIM cards, hanggang sa dun sa papasok na sa mga sasakyan, sa RFID, Radio Frequency Identification, sa mga dumadaan sa expressway, sa inyong mga motorsiklo. Hallelujah. Hindi natin alam, mga minamahal, na akala natin para sa pagiging convenient lang ay maganda sa ating mga ID, mga minamahal, na tinatap sa pagpasok sa eskwelahan. Akala natin para maganda, for security purposes, para sa proteksyon. Hallelujah, hindi natin alam, mga minamahal, lahat ng ating impormasyon ay pasok na sa matrix, pasok na doon sa sistema, sa pinakamalaking computer, mga minamahal. Hallelujah. Yung AI, Artificial Intelligence, ay patungkol sa robot, mga minamahal, patungkol sa cyborg, mga minamahal. AI, A ay first letter, I, ninth letter, AI. Kasi ang J ay pang 10. Mami naman, COVID-19, 19, 1, 9, 1, A, 9, I. Tignan nyo, mami naman, hallelujah. COVID-19, COVID-AI, mami naman. Kaya, hallelujah, sa mga nagpabakuna, hindi natin alam kung anong elemento yung in-inject sa mga nagpabakuna, mami naman. Sinasabi ko sa inyo, mga minamahal, na yung rise ng AI, minsan nga nagagamit ko rin yan eh. Sa Meta, nagtatanong ako pag tinatamad na akong gumamit ng Google. Tatanong ako sa Messenger, ano ang ibig sabihin ng salitang ito? Anong ibig sabihin ng thumbnail? Sabi dito, mga minamahal, the rise of AI is leading to the beast system coming together, but unfortunately, many are blindly cheering it on. We are summoning the demon with artificial intelligence. Yung matrix na sinasabi, yun yung pinaghalo-halong mga number, mga letra, na taas, baba, diagonal, horizontal. Yun yung sinasabi matrix. Imagine niyo na lang, meron tayong high-tech na gamit dito. Nakikita niyo yung matrix, mami na mahal. Hallelujah. Hallelujah, napakadelikado ng ating panahon ngayon, mga minamahal. Hallelujah. Sabi dito, mga minamahal, countless demonic hidden agenda is not just to create robots, but they want to make us, tayo mga tao, mga minamahal, ay magiging parang mga robot na balang araw. Hallelujah. Sino dito naniniwala sa alien? Sa UFO, unidentified flying object? Mga minamahal, sinong nakakaalam dito ng patungkol sa NASA? Mga minamahal, hallelujah. Na sinasabi nila, maraming nawala, dumaan sa Bermuda Triangle. Sabi ng NASA, nawala. Asan? Hallelujah. Tignan nyo, mga minamahal, maraming mga simpleng bagay lang madaling maunawaan. Mga conspiracy theory, mga minamahal, hallelujah, na ikakapahamak ng mga tao. Hallelujah, sana po'y nauunawaan nyo, mga minamahal, sapagkat ang sabi ng Apocalypse, Revelation 13, 16 to 18. Hallelujah. Sabi dito, dito'y may kaunawaan, dito'y may pag-unawa, mga minamahal. Kaya kung dumadalo ka sa banal na gawain at ikaw ay naive, ikaw ay wala pa ring muwang sa pinapangaral, nakakalungkot naman, mga minamahal. Yan ang magiging daan para tayo mapahamak. Sapagat ang kakulangan ng kaalaman, mga minamahal,
Ang aking bayan ay napahamak dahil sa kakulangan ng kaalaman. Ang tao ay napapahamak dahil sa kaignorantihan, dahil sa katamaran mag-aral ng banal na salita ng Diyos. Sabi ko nga, paano mauunawaan yung apokalipsis na nangyayari na ngayon sa ating panahon? Nasa end times na tayo. Perilous times. Mapanganib na mga panahon. Kung hindi man lamang nabuklat ang Biblia, hindi man lamang nakapagbasa ng bersikulo mula Genesis hanggang Malakay, mula Matthew hanggang kay Jude. Tapos nandito na tayo ngayon sa Apokalipsis. Ang sabi dito, Revelation 13:18, dito'y may karunungan. Here is wisdom. Kailangan natin ng wisdom from above, mga minamahal. Kaya yan ang hihingin natin palagi sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lahat ng gising magsabi ng sapay kuma. Hallelujah, praise God. Salamat sa mahal na Panginoon. At gising kayo, mga minamahal. Tandaan natin, ito lang ang iiwan kong salita sa inyo. Pagkatapos ng rapture, sa 1 Thessalonians 4:17, ang rapture o ang pag-adagit ng mga banal, mawawalan ka ng appetite sa lahat. Mawawalan ka ng gana sa lahat. Sa lahat ng ginagawa mo. Isipin mo, nag-rapture na, tas naiwan ka. Magkakaroon ka pa kaya ng ganang lumabas? Magkakaroon ka pa kaya ng ganang magtrabaho, magnegosyo, magtinda, magbukid, magdagat, o kahit ano pang ginagawa mo sa buhay? Gaganahan ka pa kayang mag-aral? Siyempre isipin mo, nag-rapture na, naiwan ka. Mawawalan ka ng gana sa iyong iniirog, sa pag-aasawa o pagpapakasal. Mawawalan ka ng gana sa pagtatrabaho. Mawawalan ka ng gana sa pangarap mo. Mawawalan ka ng gana sa pakikipagrelasyon sa mga tao. Kaya nga yung mga tao na maiiwan sa rapture, yung mga hindi pinagtatrabaho ang kaligtasan, hindi dumadalo. Yan ang sinasabi ng ating mahal na pastor. Kung gusto mong ma-rapture, dumalo ka 3 beses sa isang linggo. Ang propeta ng Diyos ang nagsabi niyan, hindi po tayo. Mami naman, ang sabi dito, ang mga tao ng Diyos na maiiwan sa rapture, mahihiyang lumabas ng kanilang bahay dahil sa kahihiyan na makita sila ng kanilang mga miyembro. Sipin nyo, nag-rapture. Siyempre, hallelujah. Paano papasok ang tatakan ng 666? Ito po ay compulsory. Ito po ay sapilitan, mga minamahal. Ang mga bagay na tawag dito, ang mga bagay na voluntary, things that are voluntary today will become compulsory tomorrow. Ang mga bagay na voluntaryo ngayon, voluntaryo, ibig sabihin, kusang loob mong gagawin, bukas magiging sapilitan na bagay yan. Paano mangyayari yan? Sinong nakarinig na lumindol sa Thailand at sa Myanmar? Nasa baba lang ng Pilipinas yan, mga minamahal. Kung titignan nyo, mga minamahal, yung fault lines sa buong mundo, tayo, Pilipinas, bukod tangi, mga minamahal, nakahiwalay ang ating bansa. Bukod sa pinili ang ating bansa dahil nandito ang mga totoong Kristiyano na irarapture ng Diyos, bukod tangi rin ng Pilipinas na nasa loob ng volcanic ring of fire. Lahat ng bulkan na aktibo sa buong mundo ay nakapalibot sa ating bansa. At tayo na malapit sa dagat, mga minamahal, hallelujah, wala tayong ligtas kapag nagkaroon ng tidal wave. Mga minamahal, nagkaroon ng tsunami. Mga minamahal, paano tayo maliligtas kung tayo ay palamig-lamig? Kung hindi tayo makapagpuri, hindi tayo makapagtaas ng ating mga kamay kapag nananalangin. Mga minamahal, hindi tayo nakikinig kapag may nangangaral sa banal na pulpito. Mga minamahal, hallelujah, anong darating sa atin? Kapag overnight, andyan tayo sa taas, andyan tayo sa sasakyan. Nasa kung saan tayo, mga minamahal, hindi tayo interesado sa pinapangaral sa banal na pulpito. Mga minamahal, anong mangyayari sa atin kapag dumating ang kapahamakan? Mga minamahal, sabi dito, hallelujah, pansinin nyo rin yung heat wave. Titignan nyo ang heat wave sa buong mundo, pulang-pula ang mundo. Napakainit. Mga minamahal, alam nyo na kapag sobrang init na ng mundo, anong mangyayari, mga minamahal? Climate change, global warming, butas ang ozone layer, o sira na talaga. Mga minamahal, anong mangyayari? Nasa Matthew 24. Akala kasi natin na pag sinabing sound of His coming, mga minamahal,
ay patungkol lang sa tunog ng trompeta. Hindi po, mga minamahal. Hallelujah. Ang sound of His coming, isa sa mga tunog ng pagdating ng malapay noon. Hallelujah. Pasensya na, talagang inuudyokan tayo ng banal na espiritu ng malapay noon na sabihin sa inyo ang mga bagay na ito. Lahat tayo magsabi ng sapay kuma. Hallelujah. Nakahanda na eh. Mga bagay talagang kailangan lang nating hanapin. Sabi, hindi lang ang trumpeta ang tunog ng pagdating ng malapay noon. Ang tinutukoy na mga tunog sa Mateo 24 at ang iba ay nasa mga sulat ni Apostol Pablo, kabilang na dyan yung magiging makasarili ang mga tao, magiging mga narcissist, mga maibigin sa salapi. Hallelujah. Ang mga tinukoy sa Matthew 24, lilitaw ang mga bulaang propeta, mga digmaan. Hanggang ngayon, nagkakaroon ng digmaan. Hanggang ngayon, ang Gaza ay pinupulbos, mga minamahal. Habang tayo'y natutulog ng tiwasay, ang mga bata doon ay namamatay, mga minamahal. Habang yung mga anak natin ay malayang nakakapaglaro dito sa ibang bansa, yung mga bata, mga minamahal, ay tumatakbo para umiwas sa mga bomba. Anong magagawa ng bata na pag-iwas sa bomba? Habang yung mga bata natin dito ay naghahabulan, doon naman, kawawa ang mga bata, mga walang muwang, pero nasira na ang kinabukasan dahil sa digmaan. Mga lindol, mga kapigatian, pag-uusig na aabot hanggang kamatayan, maraming matitisod, magkakanuluhan ng isa't isa, maraming manlalamig. Yan ang mga tunog ng trompeta. Hindi lang yung tunog ng trompeta. Hindi yun, mga minamahal. Ang tunog ng trompeta, mga minamahal, ay mga digmaan, mga lindol, magkakanuluhan ng isa't isa, maraming matitisod, maraming manlalamig sa pag-ibig. Hallelujah. Hindi nyo ba napapansin na yung mga upuan na yan, dati may mga nakaupo dyan. Ngayon, nasan sila? Hallelujah. Kayo na mga nakaupo dyan, mga minamahal. Dapat mawawala lang kayo sa pagkakaupo dyan kapag bumalik na ang mahal na Panginoong Hesus. Hindi kayo mawawala sa pagkakaupo dyan dahil hindi na kayo dumalo. Hindi kayo nagpatuloy. Lahat tayo'y magtitiis hanggang sa wakas. Dahil ang magtitiis hanggang sa wakas, siya lang ang maliligtas, mga minamahal. Hallelujah. Ano pang sinasabi dito, mga minamahal? Huli na, mga minamahal. Hallelujah. Palakpakan muna natin ang mahal na Panginoon. Hallelujah. Alam nyo, pag tumatayo tayo sa banal na pulpito, grabe ang pag-atake ng kaaway, mga minamahal. Hallelujah. Kaya nga, pinapractice ko na talagang huwag kumain para langisan tayo ng mahal na Panginoon. Dahil narinig ko sa papa ko na may nagtanong sa kanya, Kuya, bakit hindi ka kumakain? Tapos magpipreach ka. Manghihina ka. Yan ang tinatanong. Sabi lang ni Balabid papa ko, para pag nag-preach ka, para kang mangangain sa gutom. Gigil na gigil ka. Lalabas yung tapang mo, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah, mga minamahal. Pagpatuloy natin. Sabi dito, mga minamahal, pagkatapos ng rapture, yung mga umibig sa mensaheng pampalakas ng loob o yung mga pangangaral na panghikayat ay kamumuhuian yung mga ganong pangangaral ng may matinding galit at maghahanap ng mga mensahe ng kaligtasan kahit masakit, ngunit handa nilang tanggapin, ngunit huli na ang lahat. Alam nyo, mga minamahal, tumatayo ako dito sa banal na pulpito. Hallelujah. Wala akong tinatakpan. Hallelujah. Kaya nga tinawag na boldness, mga minamahal. Hubad na katotohanan. Mga minamahal, walang itatago. Mga minamahal. Hindi ako tumatayo dito para idolohin, para magustuhan. Tuwan-tuwa nga ako nun pag may nagagalit sa akin Tuwan-tuwa nga ako nun nung tumayo ako sa pulpito, may nagdabog ng monoblock sa harap ko. Nakakatuwa. Dahil totoo yung ating sinasabi, mga minamahal. Hallelujah. Mga minamahal,
pagkatapos ng rapture, ang awa ng Diyos ay mawawala na dito sa mundo. Mga minamahal, isipin nyo, pag nag-rapture na, mawawala na lahat ng Kristiyano dito. Mawawala ang Espiritu Santo ng Diyos sa mundo. Sabi nga ng Biblia, ang masamang espiritu, ang kasamaan, ay malayang kumikilos ngayon. Yamang may pumipigil pa. Ibig sabihin, kumikilos na ang gawa ng kasamaan. Sabi nga ng Biblia, tayo'y nakikipagbaka. Hindi sa nakikita, hindi sa laman. Tayo'y nakikipagbaka sa mga pamunuan, sa mga matataas na bagay ng kadiliman. Sipin yan. Tapos, mahina ka sa pananampalataya. Mahina ka sa pagpupuri. Hallelujah. Magiging talunan tayo ng kaaway. Para tayo naglalaro ng luksong baka. Hallelujah. Kailangan hindi tayo yuyuko sa kaaway. Kailangan we stand fast, mga minamahal. Tayo tatayo sa ating pananampalataya, mga minamahal. Sabi, mga minamahal, ngayon may pumipigil pa sa kasamaan. Kaya sa mga araw na yon, nahanapin ng tao ang kamatayan, ngunit hindi nila masusumpungan. Kahit tumaalon sila sa mataas na building, maglason, magbigti at iba pa. Maliban na lang kung sila'y magpapugot ng ulo, sapagkat ang Espiritu ng Diyos ang may kapangyarihan sa kamatayan at buhay. Ang kaloob ng Espiritu ay mawawala na dahil wala ng banal na Espiritu upang ipahayag iyon. Ibig sabihin, kahit anong gawin mong pagpupuri, hindi mo na madadama ang banal na presensya. Ngayon lang, mga minamahal, nararamdaman natin ang banal na presensya dahil nandito pa tayo, mga minamahal. Pero once na inalis na ng Diyos ang kanyang banal na Espiritu, kasabay nun yung rapture. Mga minamahal, kahit lumuha ka ng dugo, huli na ang lahat, mga minamahal. Hallelujah. Sabi dito, iuuwi ng mga maiiwan sa rapture ang mga kagamitan ng kanilang mga kasamang na rapture nang may kabigatan sa kanilang puso, kung ito man ay mangyayari sa araw ng banal na gawain. Gaya ng pinapangaral ng ating malapastor na kanyang pinapanalangin na nawa mag-rapture sa oras ng gawain kung saan tayo'y nagkakatipon. Yan, sila Nanay Remedios. Nagtitipon-tipon sila sa Baki nung panahon ng pandemya. Tayo naman nandito. Yan, sila kayo Oliver, unang overnight. Talagang hiwa-hiwalay kami dito, social distancing. Sabi dito, mga minamahal, wag nating gamiting justification, pero ito yung nangyari na nung pandemya. Para sa mga nanonood na lang ng live streaming, bumaba yung kanilang pananampalataya. Pero maraming tumaas ang pananampalataya. Sa pagdalo nila sa gawain, kahit checkpoint, kahit hinaharangan sila ng mga pulis, mga minamahal, sila'y tumutuloy sa pagdalo sa banal na gawain, mga minamahal. Hallelujah. Lahat ng gising magsabi ng sapay kuma. Hallelujah. Ulitin ko ang ibig sabihin yan, ang mahal na Panginoong Jesus nawa. Ang ibig sabihin ng nawa ay malalim na term ng sana. Sana ang kalooban mo ang malapay noon. Pero hindi tayo gumagamit ng sana. Ang ginagamit natin ay nawa. Kaya mga naman sa ating pananalangin, nawa malapay noon. Yun ang sasabihin natin. Ang mga naiwan ay iiyak ng walang katapusan at wala nang magbibigay ng salita ng pag-asa dahil tapos na ang lahat. Sabi ni Apostol Pedro, mabuti pang hindi mo na lang nalaman ang katotohanan kung tatalikod ka pa. Sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katwiran, kaysa pagkatapos na makakilala, ito ay tumalikod sa banal na utos na binigay sa kanila. Kasalanan ang makakapagtapon ng sinumang tao sa impyerno. Kaya nga ating iwan ang kabigatan at kasalanan na madali tayong ginugupo at tayo ay tumakbong may pagtitiis. Ang takbuhan ay nakatakda para sa atin. Papasok, mga minamahal, ang tataan ng 666 sa panahon ng kapighatian, Great Tribulation, Great Depression ng ekonomiya ng lahat ng bansa. Kung paanong bumagsak ang Roman Empire noong unang panahon at bumangon ang Holy Roman Empire. Tanbasin ninyo, una Roman Empire lang, mga hari. Tapos nag-rise ang Holy Roman Empire. Ibig sabihin may holy. Ibig sabihin pinamumunuan na ng mga papa, ng mga pope, mga minamahal. Hallelujah. Ganon din ang mangyayari sa panahon ng tatakan ng 666. Abang ang mga tao ay nangangailangan ng pag-asa, doon lalabas ang Antichrist. Isipin nyo,
sa oras na dumating ang big one, mga minamahal, sa buong mundo, halimbawa sabay-sabay lumindol, maraming mamamatay, maraming casualty, maraming damage, mga minamahal. Hallelujah. Para hindi tayo madamay sa casualty, palagi tayong maging formal, mga minamahal, sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Huwag tayong mga casual na ordinaryo lang. Kailangan palaging extra serbisyo para sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Maraming mga casualty, hallelujah. Siyempre ang hahanapin nila yung pag-asa. Maraming magpapatatak ng 666. Maraming tatanggap ng tatak. Siyempre kung ikaw ay naiwan, makakasalubong mo sa daan. May mga daladalang ayuda, may mga daladalang grocery, pagkain, damit, mga gatas para sa mga bata. Tapos ikaw, Kristiyano ka na naiwan. Siyempre, umapal ka, maiinggit ka, mga minamahal. Anong mangyayari, mga minamahal? Hallelujah, maiinganyo ka ngayon na tanggapin ng tatak. Pero, hallelujah, sabi sa Biblia, maraming magtatago sa mga yungib, sa mga kuweba. Magtatago sila sa panahon ng kapighatian, mga minamahal. Kung hindi sila magtago ng 7 taon, magtago sila ng 3.5 years. Kaya matututo ka ng kumain doon ng mga damo-damo at ng kung ano-ano, mga minamahal, para makasurvive, para wag kang matatakan. Bakit may mga satellite sa labas? Bakit kung paano nagsimula lang sa infrared ang cellphone, nag-evolve into Bluetooth, ngayon sa iPhone, AirDrop, kung bakit ang Wi-Fi connection ay wireless, mga minamahal, kung bakit ang mga cellphone natin ay wireless, mga minamahal, kung bakit ang mga sasakyan, mga minamahal, ay merong RFID, para kahit saan pumunta ang tao, madali lang madidetect, madali lang makokontrol, mga minamahal. Nagigets niyo po ba, mga minamahal? Hallelujah. Hallelujah. Pagpalain ng mga nakikinig. Paano kung nasa huling minuto na tayo ng mundong to, handa ka na ba? Naglilingkod ka ba ng tapat sa mahal na Panginoon? Wala nang mas mainam na oras para maligtas ang iyong kaluluwa maliban sa oras na to. Lahat ng sinabi ng ating mahal na Panginoon Jesus na mangyayari sa mga huling araw ay nangyari at nangyayari na. Ngayon, ang oras para sa kaligtasan, wala ng oras na natitira. Huwag mo itong baliwalain, hanapin mo ang Diyos habang samantalang siya'y malapit. Kung aalalahanin natin ang pangangaral ng mahal na pastor tungkol sa mga huling araw, na ang oras ay umaandar. Maraming na naginip ng oras, yung maliit o yung mahaba pala na kamay ng orasan, sapagkat yung maliit ay oras, yung mahaba ay minuto. Marami nang nanaginip noon, mga minamahal, na yung minuto, yung kamay ng minuto, ay malapit ng pumatak sa alas 12. Ano ba yung alas 12? 0000, 4 na 0, paminamal para sa oras na numero lang, hindi yung bilog. Pagpatak ng alas 12, nagiging 00. Yan ang panaginip ng isang kapatiran. Ibig sabihin, malapit na ang pagbabalik ng mahal na Panginoon, nalalapit na ang oras. Kaya nga sana lahat tayo excited. Sabi ng kanta, get all excited. Lahat tayo ay maging sabik. Lahat tayo ay maging handa sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Pero sabi ko nga kay Lester kanina, siguro kahit may schedule na yung rapture, halimbawa, i-announce, mga minamahal, mag-rapture na sa linggo. Ang dami pa rin sigurong hindi dadalo. Ang dami pa rin sigurong dahilan ng mga kapatiran. Nakakalungkot, mga minamahal. Hallelujah. Matagal akong nawala. Hindi nangaral sa inyo ng patungkol sa end times, mga minamahal. Patungkol sa 666. Ng mas sopistikadong pangangaral, mga minamahal, ng mas detalyadong pangangaral, mga minamahal. Akala ko, gutom na gutom kayo, mga minamahal. Akala ko, uhaw na uhaw kayo. Pagbalik natin, mga minamahal, pero hindi pala. Nakakalungkot. Dapat palagi yung kinakagutuman ng salita ng Diyos. Dapat kinakailangan yung kaluluwa nyo, gutom na gutom palagi sa salita ng Diyos, para pag tapak nyo dito sa banal na gawain natin, handang-handa kayong makinig. Excited na excited kayo, sabik na sabik kayong mapakinggan ang banal na salita ng Diyos. Kahit sinong tumayo, si Kuya Rogelio, si Kuya Oliver, si Kuya Andrew, si Kuya Eliboy, si Papa, mga minamahal, dapat palagi natin kinasasabikan ang banal na salita ng Diyos, mga minamahal. Nakakalungkot, mga minamahal.
kapag tayo'y busog sa ating mga sarili. Uuwi tayo mamayang umaga, may gagawin tayong trabaho, mas focus tayo doon. Yun yung ginawa natin maghapon ng Biyernes, mga minamahal. O kaya, wala tayong gagawin, matutulog tayo. Sa panalagawain ngayon, oras na ito, busog na yung ating mga mata sa tulog, mga minamahal. Hallelujah. Nakakalungkot. Hallelujah. Pinapabagsak ng kaaway ang inyong mga mata, mga minamahal. Sabi sa Biblia, sa inyong pagtitiis, maipagpupunyagi ninyo ang inyong mga kaluluwa. Ibig sabihin, dapat pagpupunyagi, lumalaban kayo, nilalabanan nyo dapat yung antok, mga minamahal. Hallelujah, ngunit nasasayang ang banal na salita ng Diyos, parang lumilipad lang sa hangin. Hallelujah. Nung pumunta ako, mga minamahal, sa Paete, Laguna, sa Infanta, Quezon, hallelujah, doon ko naramdaman yung mainit na pagtanggap ng mga kapatiran. Kaya nga ako umalis dito dahil tinutulugan lang ang Word of God. Hallelujah. Pag-apak ko doon, mga minamahal, yung mga tao excited, gutom na gutom sa salita ng Diyos. Halos ayaw akong paalisin, mga minamahal. Pero kinakailangan nga nating bumalik, mga minamahal, sa pagpapagamit natin dito, mga minamahal, ngunit hinadlangan na tayo ng kaaway. Hallelujah. Kaya tayo na nandito, mga minamahal, sinasabi ko sa inyo na bawat sinasabi natin sa banal na pulpito'y walang replay. Bagamat mataas ang replay value, mga minamahal, walang replay. Wala tayong uulitin at wala tayong sasayangin dahil sa susunod, iba na naman yung ipapangaral natin kung pagkakalooban pa tayo ng malapay noon na makapagsalita sa mga banal na pulpito. Hallelujah. Apokalipsis 22:12. Sinasabi niya sa akin, huwag mong tatakan ang mga salita ng hula ng aklat na ito sapagkat malapit na ang panahon. Ang liko ay magpapakaliko pa, at ang marumi ay magpakarumi pa, at ang matuwid ay magpakatuwid pa, at ang banal ay magpakabanal pa. Narito ako'y madaling pumaparito, at ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ng bawat isa ayon sa kanyang gawa. Palakpan natin ang malapay noon. Bawat isa ay bibigyan ng ganti ng malapay noon ayon sa kanyang gawa. Sa kapayagan ng langit, spoiler alert, mga minamahal, para sa mga nakapagbasa na. Sa pagtatrabaho natin na bilang mga Kristiyano dito, yung mga anghel natin sa langit, meron tayong counterpart na anghel na gumagawa ng ating mga bahay. Alam yan ni Tatay Rogelio, ni Nanay Roselma. Meron tayo doon mga counterpart na anghel na kapag tayo'y patamad-tamad sa paglilingkod sa malapay noon, yung mga anghel natin sa langit ay patamad-tamad din. Mga minamahal, ngunit kung masipag tayo sa paglilingkod sa malapay noon, masipag din ang mga anghel natin sa langit na nagtatrabaho para gawin yung mga bahay natin doon. Mga minamahal. Hallelujah. Sa mga panaginip ng mga kapatiran, hallelujah. Kaya dapat yung mga bata talagang nakikinig ng preaching. Hallelujah. Mga binata at dalaga, mga youth choir, dapat nakikinig sila dito. Dapat nandito sila. Hindi yung pinag-uusapan nyo pa kami sa GC ninyo. Mga minamahal. Dapat nakikinig kayo para sa pagtanda ninyo. Dadalhin ninyo yung mga napakinggan ninyong patotoo. Dadalhin ninyo yung mga napakinggan yung pangangaral. Dahil yung mga sinasabi ko dito, napakinggan ko lang din nung bata ako. Mga minamahal, nanaginip yung mga kapatiran habang hinahanap ko yung huli natin sasabihin. Hallelujah. Yung panaginip ng kapatiran na sa kanyang paglalamig, mga minamahal. Hallelujah. Yung kanyang pangalan sa aklat ng buhay ay unti-unting nabubura. Yan ang palagi nating tatandaan. Kapag tayo nagpapalamig-lamig sa paglilingkod sa malapay noon, yung mga pangalan natin ay unti-unti nang nabubura. Hallelujah. Ngunit yung mga maiinit na mga kapatiran na naglilingkod sa malapay noon, yung mga kapatiran, yung mga pangalan nila sa aklat ng buhay sa langit, hallelujah, ay nagluliningning, nagniningning, mga minamahal. Hallelujah. Yung mga nagpapahalaga, ipinagtatrabaho ang kanilang mga kaligtasan. Palakpakan natin ang malapay ng Lord. Hallelujah. Talagang kung kailan kailangan ay doon nawawala. Hallelujah. Hallelujah. Mami naman lawa,
tumitimo sa inyong mga puso. Hallelujah. Sabihan niyo yung mga loved ones niyo. Siguro naman marami namang mga preaching sa YouTube pag nag-rapture na, hanapin na lang nila, panoorin na lang nila. Para alam nila yung kanilang gagawin. Na wag magpapatatak ng 666. Ang nangyari mga minamahal kay Apostol Juan, kay John the Beloved, ang revelation mga minamahal ay naisulat sa isla ng Patmos mga minamahal. Hallelujah. Doon ipinatapon. Ayun, hallelujah. Nahanap ko rin. Hallelujah. Salamat sa mga Panginoon. Si John, mga minamahal, John the Beloved ay itinapon sa isla ng Patmos. Ano yung ginawa sa kanya bago siya itapon sa isla ng Patmos? Tinapon muna siya bilang death penalty niya. Dahil anong kasalanan niya? Nangangaral siya. Pinapangaral niya ang mahal na Panginoon Jesus. Yan ang nangyari sa 12 disciples. Iba't ibang mararahas na kamatayan ng kanilang dinanas. Sa Old Testament, bukod kay Job, na dumanas ng matinding pagsubok. Hallelujah. Si Isaias, alam niyo ba na nangaral siya ng nakahubot-hubad? Wala siyang saplot habang nangangaral sa mga Israelita. At ang kanyang kaparusahan sa loob ng kanyang ilang taong pangangaral, nilagari siya sa dalawa ng lagaring kahoy. Ganun kabigat yung pangangaral. Salita ng Diyos, kaya nga hindi ito basta-basta. Mga minamahal, mabalad tayo kung tayo nakikinig lamang at wala sa balikat natin yung bigat ng salita ng Diyos. Napakabigat ng salita ng Diyos. Kaya ang hinihingi sa atin ay makipasan. Dahil si Moises nung siya'y nabigatan, mga minamahal, nangawit yung kanyang kamay. Habang bumabagsak yung kanyang kamay, yung mga Israelita ay nakikipagdigma, nakikipaglaban. Pag bumababa yung kanyang kamay, natatalo ang mga Israelita. Pero pag nakataas yung kanyang mga kamay, nananagumpay ang mga Israelita, mga minamahal. Kaya napakahalaga ng pagtataas ng kamay. Mga minamahal, kapag tayo nananalangin, hindi nakaganyan. Wala ka man lang ka-enerhiya. Ano ka, paralyze? Hallelujah. Ano ka, stroke? Siyempre, stroke, yung sulat, nakaganon, nakatagilid, nakaslant. Mga minamahal. Hallelujah. Pero kung yung ating mga letra ay nakatayo, mga minamahal, tindig, hallelujah, tuwid ang salita ng Diyos, mga minamahal, nakataas, diretso, tuwid ang ating mga kamay sa mahal na Panginoon. Dahil nangawit yung kamay ng propeta Moises, andun ang mga kasamahan niya, nilagyan ng bato para hindi mangawit ang propeta. Sinabi ko si Isaias, hinati sa dalawa, nilagari siya. Si Esteban, habang siya'y nangangaral, pinagbabato siya, mga minamahal, hanggang siya'y mamatay. At ang iba pang mga apostoles, si Pedro, ay ipinako sa krus ng patiwarik. Dahil ang sabi niya, hindi niya deserve ang ipako sa krus ng kagaya ng mahal na Panginoon Jesus, dahil walang makakatulad sa ginawa ng mahal na Panginoon. Kaya sabi niya sa mga Romano, ipako ninyo ako ng nakabaliktad, inverted cross, mga minamahal. Si Apostol Pablo, pinugutan ng ulo dahil sa pangaral. Ang sabi niya, I have fought a good fight of faith. Ako'y nakipagbaka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. E tayo mga minamahal, anong maiaharap natin sa mahal na Panginoon na pakikipagbaka? Ako sa aking personal, mga minamahal, ang masasabi ko lang, nalagpasan ko ang depression, ang anxiety. Ang paglalakad ko ng malayo, kilometro ang nilakad ko ng nakahubad. Malapit na akong masira ng ulo, mga minamahal, dahil sa mga problema sa aking buhay. Nilakad ko mula North Fairview hanggang Zabarte. Pumasok ako sa pastoral house ng nakahubad. Hindi nyo yan alam, mga minamahal. Hallelujah. Ngunit andito ako sa inyong harapan, muli na namang nangangaral ng banal na salita ng Diyos. Dahil andyan ang habag at awad, dakilang pag-ibig sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tumalon ako sa second floor. Dahil gusto ko nang tapusin yung aking buhay, mga minamahal. Hallelujah. Grabe.
Hallelujah. Ngunit salamat sa mahal na Panginoon, meron tayong mahal na pastor na nalangin sa atin ng walang patid, hindi napagod. Hallelujah. Kaya wag nating babaliwalain ang mga banal na salita ng Diyos. Kagutuman natin palagi ang banal na salita ng Diyos. Kauhawan natin palagi. Si John the Beloved, tinapon siya sa kumukulong langis. Sa gitna ng kumukulong langis, nangangaral pa rin siya. Hindi siya namatay. Dahil ang sabi ng mahal na Panginoon, merong mga nakatayo dito na hindi makakaranas ng kamatayan. Hindi niya naranasan ang kamatayan. Merong mga teorya ngayon, mga kuro-kuro nagsasabing siya'y buhay pa. Ngunit walang sapat na ebidensya, mga minamahal. Isa sa mga naranasan ng ating mahal na pastor, marami nagkukwestiyon bakit nagkaganon daw ang ating mahal na pastor nung kanyang kalagayan na mayat, bumagsak ang pisikal na katawan. Hallelujah. Hindi nila nakita yung pagpapagal ng mahal na pastor bago pa umakyat sa Talipaw Hulusulu. Hallelujah. Andun ang mahabang pag-aayuno ng ilang araw. Mga minamahal, pagdating sa kampo ng Abu Sayyaf, andun pa rin yung pag-aayuno. Hallelujah. Hindi nila nakita yung sakripisyo, yung malaking pag-ibig ng mahal na pastor sa mahal na Panginoon para sa ikaliligtas pa ng kaluluwa. Tumingin sila, mga minamahal, sa tao. Hindi sila tumingin sa dakilang pangako ng mahal na Panginoon na tayong lahat na pumasok sa Jubilee year, mga minamahal, ito'y taon ng mahal na Panginoon. Hallelujah, taon ng kaligayahan, taon ng katubusan, resurrection year, mga minamahal. Hindi natin alam, hindi pa tapos, nasa Abril pa lang tayo. Marami pang mangyayari. Meron pang ilang buwang natitira. 4 na buwan pa lang. Meron pang 8 buwan, mga minamahal. Hallelujah. Bago matapos ang taong ito. Kaya huwag tayong magpalamig-lamig. Hallelujah. Sabi ng mahal na pastor, hindi lumalamig ang apoy ng impyerno. Hallelujah. Marami ng mga kapatiran ang kinukuha. Marami ng mga kapatiran ang nauuna, mga minamahal. Hallelujah. Upang sa oras ng rapture, sasalubungin natin sila sa alapaap. There's going to be a meeting in the air, in the sweet, sweet by and by, mga minamahal. Sabi dito, hallelujah, para sa huli lang, mga minamahal, hindi ko alam kung mauulit pa ito, mga minamahal. The mark of the beast. Ang may-ari ng Meta, ang may-ari ng Facebook, tawag na ngayon ay Meta. Ibig sabihin ng Meta ay after. Mga minamahal, merong basketball player, ang pangalan niya dati Ron Artes. Pangalan niya ngayon Meta World Peace. Ibig sabihin after World Peace. Karime ng Ron Artes, World War III, mga minamahal. After ng World Peace, susunod ang World War III, mga minamahal. Si Mark Zuckerberg, mga minamahal, ang kanyang pangalan ay Mark. Yun pa lang may clue na agad. Tas Meta. Pangalan ng Facebook ngayon, Meta. After, mga minamahal. Kaya tayong lahat ay kontrolado. Hindi nyo alam, pag nanonood kayo ng Reels, kung ano yung ini-scroll nyo sa inyong newsfeed, halimbawa nakita nyo si Malupiton, natuwa kayo, tumawa kayo, sunod-sunod na yun. Puro katatawanan na yung lalabas. Puro nonsense na. Pag na-engganyo kayo sa pagluluto, sunod-sunod na yun. Susunod si Ninong Ray, nagluluto, mga minamahal. Pag naengganyo kayo sa mga malalaswa, mga minamahal, hindi nyo namamalayan, sunod-sunod na rin ang mga mahalay na larawan. Andun na rin yung mga clickbait na mga link na pag pinindot nyo, mapupunta na kayo sa mga porn sites, mga minamahal. Kaya dapat tayo nag-iingat, mga minamahal, sa ating paggamit ng ating cellphone. Dapat yung social media natin na ipapakilala natin ang Word of God, ang banal na salita ng Diyos. Minsan na rin akong na-addict, mga minamahal. Hallelujah, sa pakikipagkaibigan sa mga babae. Ang dami kong ina-add, ang dami kong fina-follow noon. Nung nalamig ako sa malapay noon. Hallelujah, naganap ako ng comfort sa kung sino-sino, mga minamahal. Pero wala pala doon ang tunay na kasiyahan. Ang tunay na kasiyahan pala ay nasa banal na gawain ng Diyos kapag nararamdaman mo ang banal na presensya ng malapay noon. Kaya ngayon, mga minamahal, pag may nakita na hindi maganda, unfollow, auto-block. Yan ang ating gagawin. Pag tukso, ginagamit ng kaaway, i-block agad natin.
Wala tayong mapapalang mabuti dyan. Ikakasira ng pamilya, ikakasira ng samahan, ikakasira ng pagkatao, ikakasira ng mentalidad. Mga minamahal, hallelujah, yan ang ating gagawin, mga minamahal, sa ating mga buhay. Dahil yan ang ginagawang pag-control sa mga tao. Alam nila kung ano ang sinesearch mo. Hallelujah. Alam ng search engine ng Google kung ano yung hinanap mo. Kahit gumamit ka pa ng incognito, kahit gumamit ka pa ng private accounts, mga minamahal, alam nila kung ano ang iyong ginagawa. Manipulado, kontrolado nila ang mga tao. Pero kapag nakapollow ka, mga minamahal, sa puro Word of God, sa ating page, sa puro banal na gawain, sunod-sunod dyan, puro patotoo, puro preachings yung lalabas sa newsfeed mo, mga minamahal. Puro mabubuting balita. Yan ang ating gagawin. Palakpan natin ng mahal na Panginoon. Hallelujah. The mark of the beast won't just appear overnight. Hindi ito mangyayari ng isang magdamagan lang. Ang marka ng hayop, ang marka ng demonyo, ito po yung nangyayari, kumikilos na ng dahan-dahan noon pa. Hindi pa tayo pinapanganak, kumikilos na ang demonyo ng dahan-dahan. It won't come with a loud announcement or flashing warning signs. Hindi ito lalabas na, tatakan na ng 666. Hindi, mga minamahal. Lalabas ang tatakan ng 666 kapag hopeless na ang mga tao. Kapag wala na silang matatakbuhang pag-asa, lalabas ang world peace. Magkaisa tayo, lahat ng relihiyon, magkaisa tayo, magkakaroon ng isang boses. One world religion, one world economy. Lahat ng bansa magkakaisa. Lahat ng gera matitigil. Hallelujah. Si Pope, hindi ko lang alam si Pope John Paul, pumunta siya dun sa napakalaking pader sa pagitan ng mga Muslim. Nagsulat siya ng sulat doon, mga minamahal, na gusto niya na magkaroon ng world peace, magkaroon na ng kapayapaan. Sabi ng Biblia, kapag narinig niyo na sinasabi nila, kapayapaan, 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 yan po ay pseudo peace. Fake peace, mga minamahal. Yan ay peking kapayapaan ang kanilang dala, mga minamahal. Kaya nga dumating ang mga Espanyol, galing sa Portugal, Espanya, dala-dala ang krus, mga minamahal. Pero hindi alam ng mga ninuno natin na yung dala-dala nilang krus, mga minamahal, yung krus, hindi nila alam pagtanggal nung takip, mga minamahal, pinaglalagyan ng krus, yung pala'y espada, para gamitin pang patay, mga minamahal, sa mga hindi maniniwala sa kanila. Yan din ang gagawin paglabas ng Antichrist. Pag hopeless na ang mga tao, wala nang pag-asa, wala nang matatakbuhan, mga minamahal, hallelujah, mapipilitan ang lahat na tanggapin ang mark of the beast. Una, it will be justified. Ito'y mapapanindigan, ito'y mabibigyan ng hustisya. Pangalawa, package as safety. Papangakuan ka ng kaligtasan. Pangatlo, disguise as innovation. Ibig sabihin, ay kasama lang yan sa pagiging high technology. Kasama lang yan sa umuusbong na teknolohiya, sa pagiging innovative. At pang-apat, sold as convenience. Gagaan ang buhay. Yan ang nasa 16 articles. Sabi dito, systems of control can be disguised as convenience or safety. Una, a chip in your hand. Microchip sa iyong kamay. Just to make shopping easier. Ngayon, meron na tayong mga ginagamit na QR code. I-scan mo lang, makakapagbayad ka na kagad sa GCash. Nakikita nyo ba yung itsura ng QR code? Ay parang maze. Alam niyo ba yung maze, mga minamanan ng Tagalog ng maze? Yung parang pumasok ka sa loob ng isang pader na napakaraming pader, hindi mo alam kung saan ka lalabas. Yun yung maze. Yun yung itsura ng QR code. Na pag ang tao ay pumasok doon, hindi na siya makakalabas, mga minamahal. Hallelujah. Pangalawa, facial recognition, just to protect you. Sa mga trabaho, ang ginagamit ay yung kanilang fingerprint. Sa NBI, para walang hit, para malaman kung merong hit, merong makita kung ikaw ay may kapangalang kriminal, gagamitin ng 5 fingerprint.
Mga minamahal, sa trabaho, sa biometrics, ang gagamitin ay fingerprint o kaya yung mata. Just to protect you. Hindi magagaya. Digital currency, just to modernize the economy. Hali, ang haba nito, mga minamahal, tas hindi kayo nakikinig. Social scoring, just to promote good behavior, mabuting kaugalian. Siyempre, ito yung magiging katanggap-tanggap sa lahat. Mandatory digital ID, just to simplify verification. Sasabihin ay para lang naman sa mas madaling pagkakakilanlan. Para meron kang nag-iisang ID. Smart cities, just to make life more efficient. Biometric scans at checkpoints, just to keep everyone safe. Centralized health passports, just to control the spread ng mga sakit, mga minamahal, o pagkalat ng mga sakit. AI monitoring your posts, ito yung sinasabi ko, yung artificial intelligence, just to prevent misinformation o fake news. Cashless systems only, walang gagamiting pera, mga minamahal, just to speed up transactions. Hallelujah! Para mas mapabilis ang transaksyon. Restricted access without scan, just to increase security. Hallelujah. Encrypted surveillance drones. Yan, may mga drone. Just to watch for threats. Hallelujah. Paggamit ng mga drone ay merong permiso. Mga minamahal, hindi ka basta-basta makakapagpalipad ng drone kung wala kang permit. Hallelujah. Microchips for children. Just to prevent abductions. Voice recognition in homes, just to help with daily tasks. Yung mga nagtatrabaho na meron na rin CCTV sa kanilang mga tahanan, nakikita nila yung mga anak nila. Kahit sa video call, makikita nila kung umiiyak na. Hallelujah. Hallelujah. Yan, nakakahilingan. Palakpakan nga, Ate Ebony. Malakas. Hindi, si Ate Ebony lang. Alam nyo, mga minamahal, kapag may ka-video call kayo, hindi lang yung ka-video call nyo yung nakakakita ng ka-video call nyo. Meron ding nanonood, mga minamahal. Siyempre, nakikita nila lahat ng ating ginagawa. Hallelujah. Nakikita nila yung ating mga anak. Proud tayo sa ating anak. Nagkamit ng mga parangal. Hindi lang tayo ang proud sa kanila, mga minamahal. Pati yung mga nasa likod ng sistema. Emotion tracking software just to monitor mental health. All of it sounds helpful para tayo matulungan. All of seems harmless. Wala namang harmless. Ibig sabihin, wala namang tulungan mga kules. Kasi harmless. Wala namang, hindi naman nakakasakit. Hindi ka namang literal yung ibig sabihin. Until one day you're told, do this or be shut out. That's when you know it was never about convenience. It was always about control. Kaya ngayon sumunod sa COVID-19, sinasabi nila nag-umpisa daw sa Alpha, sa Beta, sumunod Delta, Omicron. Natatandaan niyo pa ba yung mga variants ng COVID? MJ? Merong Delta, Omicron. Na kapag inanagram mo yung Delta, Omicron, ang lalabas ay media control, mga minamahal. Hallelujah. Sana ay nagigets nyo, mga minamahal. Revelation 13:18, dito'y may karunungan. Humingi tayo ng karunungan sa mahal na Panginoon. Revelation 13:17 warns us, no one could buy or sell unless he had the mark. Kaya pagdating ng araw, dumating na yung araw na yon at darating ulit. Hindi tayo makapagbili, hindi tayo makapagbenta. Kapag wala kang pass, yung mga time na yan. At
dumaganap yung vaccine, hindi ka makapagtrabaho kung wala kang vaccine. Ewan ko lang kung kailan Nanay Remedios, kung naapektuhan yung negosyo nila. Pati yung mga nagtatricycle, mga nagtitinda sa palengke. Pagdating ng araw, mauulit, mga minamahal. Yun po ay mind conditioning lang. Ibig sabihin, hinahanda lang yung mga tao. Anong mangyayari na susunod? Para sa mas formal na tatakan ng 666, pag wala kang tatak, hindi ka makakapagbenta, hindi ka rin pwedeng magbili. Ano ba yun, Nay? Ano ba yung pinoproblema nyo dyan? Tatakan? Nanay Remedios, balang araw, hindi ka na makakapagtinda ng masasarap na ulam. Pag wala kang tatak. Si Tatay Roelio, hindi ka na makakapagbiyahe kapag walang tatak. Balang araw. Lester, hindi na kayo makakapagmotor ni MJ pag yung motor nyo walang tatak. Mga minamahal, hallelujah. This is how it begins. Sa ganito ito magsisimula. Nagsimula na noon, nung nakaraang mga taon. Not with chaos, hindi sa pamamagitan ng kaguluhan, but with compliance, sa pamamagitan ng pagsunod. Not with force, hindi sa pamamagitan ng puwersa, but with fear, sa pamamagitan ng takot. Lahat ng tao'y natakot, mga minamahal. Pero tayong lahat ay sinasabihan ng Diyos na fear thou not, for I am with thee. Huwag kang matakot pagkat ako'y sumasa iyo. And survival will be the trade-off for the submission. Kung kinakailangan mo makasurvive, mga minamahal, yan, ipagpapalit mo, magpapatatak ka. This isn't about paranoia. It's about preparation. Because if you wait until it's obvious, it might be too late. Kung naghihintay ka na dumating pa yung mas malala, baka maaaring maging huli na. Mga minamahal, pahalagahan natin ang banal na salita ng Diyos na ating napakinggan. At humihingi ako ng paumanhin sa ating beloved Kuya Andrew. Hallelujah. Andun kasi yung sorry na nakuha ko ang inyong oras. Hallelujah. At sa inyo rin mga kapatiran, kung nakuha ko yung oras ng inyong pag-idlip, pasensya na, patawarin niyo ako, mga minamahal. Hali ko na istorbo ko ang inyong pagtulog. Nakakahiya kasi overnight ngayon. Oras ng pagtulog, gabi. Mga minamahal. Hallelujah. Pagpalain tayong lahat ng malapay noon. Hallelujah. Sa lahat, pagpalain tayong lahat, iniibig tayong lahat ng ating pinakamamahal pa Jesus. Itong ating sinasagawa, lahat ng ating sinasabi, mga minamahal, ay para sa paghahanda natin sa pagbabalik ng ating pinakamamahal pa Jesus. Meron po ba kayong gagawin? Ano na? Hindi na mag-Chris Andrew. Okay. Pasensya na. Andito po ang ating blood preacher, Kuya Andrew Manalang. Sorry, Kuya Andrew. Nakuha ko yung mga minuto. Please get.